Alamin muna natin yung latest dyan sa Tacloban City kung saan nga ay nakatakdang isagawa itong hakbang ng Maisog Rally. Si Troy Gomez, live mula dyan sa Tacloban. Troy, good evening. Jade at Mar, magandang gabi sa inyo. No? Sa ngayon, kararating lang po natin dito sa Tacloban City. Galing po tayo sa lungsod ng Davao and we have traveled since kagabi pa, alas 10 ng gabi. Kararating lang namin dito kaninang around mga alas 8 or alas 8:30 ng gabi. And things are not going well no, para sa Maisog Rally. Kung na-monitor nyo nga, talagang malakas ang medyo malakas ang buhos ng ulan dahil dito ay nag-declare na nga ng signal number 1 dito sa lugar. And at the same time, kanina lang kung nakita nyo yung latest na update or mga tweets na nilabas po natin para sa SM9 News ay talagang hindi na maganda yung nangyayari dito sa mismo Tacloban City. Kanina sa mismong plaza kung saan gaganapin yung rally, yan, yung lumalabas ngayon, ay meron ng mga truck at mga heavy equipment na nakabalandra. Kumbaga, pinalalabas po nito na talagang pinipigilan no, na maisagawa ang Maisog Rally bukas. And earlier, kalalabas lang mga kapartner na statement galing sa mismong organizer ng Maisog Rally dahil dito sa mga pangyayari, dahil sa ulan, dahil na rin sa delay na makapunta yung mga ilan sa mga magiging speaker dapat at ilan sa mga nais pang dumalo sa mismong rally ay naisipan na ipagpaliban na lang muna ito or i-postpone sa araw ng linggo. Troy, may idea ka kung ito bang mga heavy equipments na ito, may blessings bang gagawin din tulad ng nangyari doon sa Dumaguete? May sabi, magkaroon ng blessing doon sa mga traktura dito. Itong mga dump trucks ito at iba pa mga heavy equipments, ito ba ay magkakaroon dyan ng blessing din? Jade, earlier no, kanina around pagdating ko, isa yan sa mga lugar na talagang pinuntahan ko kaagad and tayo po ay naglakad-lakad around the area. Wala namang nabanggit talaga na magkakaroon ng blessings, but ang nabanggit lang nila is that magkakaroon ng exhibit ng mga malalaking sasakyan na mga kumbaga para siyang car show ng mga heavy equipment. Isa nga dito kung makita nyo no, kung maaari nyo ipakita sa screen, itong Elite Tacloban Motor Driven Cars Incorporated. Kanina kausap ko mismo yung manager, ayaw lang niya magpa-interview but nabanggit niya na yung lugar ay pinarentahan raw sa kanila sa loob ng 5 araw. So definitely talagang may nangyayaring paghaharang na maisagawa yung Maisog Rally na dapat ay isagawa bukas. Yung 5 araw na yun, kailan mag-uumpisa? Tomorrow. Yun ang pagkakaalam ko, tomorrow. Pero ang kararating, kanina lang, no, base sa mga sagot ng mga natanong ko doon sa lugar kanina, yung pagdating ng mga sasakyan, halos pa isa-isa pa lang. Nag-start ito kahapon, tapos ngayong gabi, bigla na lang dumami yung mga sasakyan. Yan, kita nyo, ang lalaki ng mga truck. May mga dump truck, may mga kung ano-ano silang pinadala. And also, bukod dyan, ay meron na ring mga pulis na pinakalat sa lugar. Kanila kausap ko yung ilang pulis nang tinanong ko, Sir, bakit kayo andito? Ang sagot nila, Sir, kasi merong car show na mangyayari. Nang tinanong ko ulit, talagang ganito kahigpit ang kapulisan para lang sa isang car show? Ayun, nagtawanan na sila mga kapartner kasi yun nga, sabi nila baka daw magkaroon ng rally. Pero ang malinaw dito, Troy, bukas cancel at inurong ito sa araw ng linggo. At same venue pa rin, dyan pa rin. As for the venue, Jade, no, kapartner Jade, wala pang nabanggit as of press time, as of the moment. Pero definitely, postponed na siya sa araw ng linggo. Batay nga, no, dito sa post ng mismong organizers, ang nabanggit lang nila ay dahil sa tropical depression at dahil sa hindi makarating ang mga panauhing pandangal, dagdag na rin yung naapektuhan din ang partisipasyon ng mga mamayan sa planong Prayer for Peace Rally dito sa Tacloban City ay napagdesisyonan nga nila ng TAPS, no? Transparency, Accountability, Peace and Security or TAPS, yung mismo organizer na i-move na lang muna yung Maisog Rally sa araw ng linggo.
At may mga impormasyon na ilan din sa mga magiging speaker dyan ay nakatawid na. Kaso nga, yun nga yung yung isa sa mga problema na malakas yung buhos ng ulan. Pero pagdating nyo ba dyan, nagkaroon ba ng kawalan ng supply ng kuryente? Dahil kaninang hapon ay nagpatupad ng unscheduled power service interruption. Ito ay galing sa NGCP, 238 ito. Pero naibalik naman pagsapit ng 3:19 PM or 4:04 PM, balik na-energize na ulit. At ang kabilang doon sa power interruption ay dyan sa Tacloban City. Wala nang mga power interruption na nagaganap dyan. Admar, tama ka nga dyan regarding dun sa power interruption. As of 4 p.m. na ibalik na yung kuryente. Pero nung dumating kami around 8 p.m. or alas 7, ay bigla na lang na nagkaroon ng brownout or pag-fluctuate ng kuryente. Nang tinanong ko naman kapartner Admar, yung hotel, yung front desk mismo at saka yung manager, talagang nagtataka sila bakit ito nangyayari sa panahon ngayon. Ang binanggit lang nila is baka siguro dahil sa sama ng panahon, pero talagang nagfa-fluctuate ang daloy ng kuryente sa araw na ito or sa gabing ito, kapartner Admar. Based naman dito sa advisory ng Leyte Electric Cooperative 2 o yung LEECO, kaninang 6:20 PM ata nagkaroon ng power interruption. Alas 7 nang bumalik ito. Ang kanilang reason dito ay emergency switch off due to critical clearance replacement of 2 cutout assemblies near Pericojon. Hindi ko lang alam kung anong pinakadahilan talaga bakit andon. So, totoo ba? Meron ka bang na information din na sobrang mahal din ng pamasahe papunta dyan, na meron tayong nakausap kanina, parang pang pang abroad ang pamasahe dyan, at yung mga locals nagtataka rin niya kasabay niya sa pagbiyahe dahil ang nangyari from Manila papunta dito sa Cebu. Tapos Cebu, fast crab papunta dyan sa Eastern Visayas na lang dahil wala na silang mabilan dahil sa sobrang mahal, 22 to 26,000 pesos daw. May na-monitor ka rin bang ganyan? As of now, kapartner Admar, wala po tayo ng monitor na ganong sitwasyon. But definitely, yung ilan po sa mga kasamahan natin na ang ilan para sa coverage nito na nanggaling pa sa Metro Manila, ang kanilang pamasahe ay regular naman at maging sa Davao City. Ang tanging problema lang natin, Admar, na nakita is that yung ibang mga trips ng mga barko papunta dito galing Davao, galing Surigao or galing Batangas or sa yung sa port na coming from the north ay papunta dito ay talagang nag-cancel. And sa ngayon ay tinatanong natin, kinukuhanan natin ng statement ang Philippine Ports Authority at wala pa silang maibigay kung kailan ito magre-resume. But definitely it is canceled. Ayan, maraming may dagdag ka Yes, pa. oo, Troy. Para na sa mga kababayan natin kasi nagtatanong sila para din sa mga update din. May may official Facebook page ba ang Hakbang ng Maisog kung saan yung mga announcement nila, lalo na itong nakatakdang Maisog rally nga dyan sa Tacloban, para sila ay aware din sa mga kaganapan din dyan kung meron man. Naku, Jade, napakagandang tanong talaga yan, Jade, para updated ang ating mga kababayan. Pero ang tanging may papayo ko lang sa ating mga kababayan na nanonood ngayon sa SMNI ay manatili silang manood sa SMNI at sundan ang ating mga Facebook page at saka pages na rin natin sa social media dahil magbibigay tayo ng up-to-date ng mga pangyayari mula dito sa Tacloban City. Okay, natanong ko kasi yan, Troy, dahil nga nagkaroon ba, nag-submit ba ng permit yung organizer doon mismo sa LGU para nga dito sa isasagawang rally dyan? Earlier, Jade, nakausap po natin ang ilan sa mga organizers. Bago po tayo tumuloy dito sa ating kinaroroonan ngayon, ay nabanggit po nila na talagang nagpaalam sila na
humingi sila ng permiso para doon sa lugar na yon kung saan nakikita nyo yon yung mga truck. Sa katunayan, yung lugar na yon ay isa po itong Freedom Park. Sa normal na proseso, pag ang isang lugar ay isang Freedom Park, ay hindi na ito kailangan pa ng permit dahil ito nga ay isang Freedom Park. Kumbaga, kailangan na lang siya ng acknowledgement upang para ma-remind na rin kung ano man yung mga dapat pang mga reminders, tulad kung hanggang saan lang yung lugar, kung hanggang anong oras lang dapat na isagawa yung event. Kasi bawat lugar meron tayong mga tinatawag na curfew. Hindi naman ito unang pagkakataon na may mga ganitong event, no, na tuwing may mga rally, meron talaga tulad ng nangyari doon sa Dumaguete, may mga traktura. So far naman siguro ngayon ay nakapaghanda yung mga organizer at magiging kung hindi tayo nagkakamali, same setup pa rin, no? Yung ginawa nila doon sa Dumaguete, ganun din yung stage setup nila dito sa Tacloban. Tama ba, Troy? Sa panig ng mga organizers, Jade, hindi ko alam kung paano nila ito pinaghahandaan, pero definitely ang masasabi ko lang is talagang pinaghandaan na nila ito based from their experience sa nangyari na rin sa Dumaguete, kung saan kinansila nga yung supposedly na event nila doon. I believe it was a first-hand experience ni kapartner Admar na siya kasama ko ngayon. Maaari niya itong ikwento sa inyo, pero dahil na siguro din doon sa nangyari sa Dumaguete is kumbaga nagkaroon na ng lesson learned, no, dito para sa Tacloban. I'm sure yung mga organizers natin dito sa Tacloban City, hindi sila papayag na yung hakbang ng mga maisog yung mensahe nito ay talagang hindi sila papayag na ito ay mapipigilan.